Meron po ba dito I believe lahat po tayo dito alam kung ano yung pakiramdam ng panalo, di ba? Or victory. Amen po ba? Sino naman po sa inyo yung talagang alam yung pakiramdam ng natatalo? Aba, lahat dito panalo, walang talo. Wala pa sa inyo natatalo? Meron ba sa inyo sige, kung walang natatalo, lahat kayo panalo, tama? Ang sarap sa pakiramdam, yung panalo ka lagi no? Hello? Sino po sa inyo dito yung walang laban? Yung hindi natatalo, hindi nananalo? Yung nandun lang sa O? Ha? Kasi kanina ang tanong ko, sino dito yung nakaramdam ng nanalo o natalo? Yung iba, sumagot ng nanalo, alam nila yung pakiramdam. Yung iba, alam yung pakiramdam ng natatalo. Yung iba, nandun lang sa O. No? Nasa O lang sila. Wala silang pakialam kung panalo o matalo dahil never nila na-experience. Dahil pag darating na sa point na pinipressure na sila ng mundo, sa mundo na lang, sa mundo na lang. Pero pagka may blessing, sa Panginoon ako, sa Panginoon ako. Hello? Yung walang paninindigan na pananampalataya. Ang sabi sa Bible, yung taong double-minded, 'di ba? Parang alon, 'di ba? Toss here and fro. Amen. So hindi lang po Sunday si Jesus. Amen po ba? Alam mo, habang kinakanta yung actually nung pinakinggan ko yung Monday Morning Faith na yan, sinadjust sa akin nung asawa ko. Hindi ko alam kung ano yung kanta eh. At hindi pa rin niya alam kung ano yung tuturo ko this Sunday. Pero sabi ko sa kanya, meron na ako na prepare na ituturo sa Sunday, Monday pa lang yata yun, Monday pa lang. Tapos sabi niya, pakinggan mo yung Monday Morning Faith. Pinlay niya. Wednesday ata yan, Wednesday pala. Pinlay niya yung Monday Morning Faith. And it really hits me hard. Kahit na yung lyrics ng Monday morning, parang libro. 'Di ba? Sobrang daming words. Pero, alam mo yon, parang nagsisermon na eh. Actually, yung Monday Morning Faith, parang preaching na yon eh. Sino ditong kinanta yon nang naiintindihan talaga yung lyrics? Walang problema kung hindi mo binubukas ang bibig mo, binabasa mo lang, iniintindi mo kung ano. Amen? Kanina ang tanong ko, sino ditong nakaranas ng manalo? I believe lahat tayo nakakaranas na ng panalo sa buhay. No? Financially, love life man yan, no? Physical man yan. So lahat tayo meron ng experience manalo, contest sa church, contest sa school nyo, no? Sa trabaho nyo, meron kang award. 'Di ba? Na-promote ka. All those wins, 'di ba? Every wins, lahat tayo naka-experience niya kahit na small win 'yan. Tama ba? Ngayon, ang tanong, yung panalo ba sa laban ng buhay bilang isang Kristiyano, napapanalo ba natin yan everyday? Walang sumagot. Lahat tayo magaling, mga kapatid. Lahat tayo, meron tayong kanya-kanyang character, meron tayo kanya-kanyang gift, meron tayo kanya-kanyang specialty. Di ba? Pag tinanong mo yung katabi mo, specialty mo? Birds. Di ba? Kicking fish. Di ba? Anong specialty mo? Ano yung gift mo? Di ba lahat tayo meron kanya-kanya? Meron dito career-oriented, meron dito business-minded, meron dito sobrang bait na anak, na isang tawag lang ng nanay, kahit na anong ginagawa niya, nandun agad siya. Naintindihan po natin? So lahat tayo merong naranasang panalo, may naranasang talo. But the thing is, ang question ko for today, what is the common problem for many Christians? The common problem for many Christians is this. Ano yun? Constant or consistent stability.
Ang sabi doon sa kanta kanina, hell's not scared of a Sunday faith if it only leads to empty praise. You may sing praises to the Lord without getting it from the heart. No? Maaring tayo'y kumakanta tuwing linggo pero pagdating lang Lunes, it should be Monday morning faith, not 7 by John Cook, mga kapatid. Dapat Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday faith. Well, yung iba, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday week. Yung iba, ang praise, ang ano lang nila, Sunday morning, rain is falling. Kaya tamad na, ayaw nang magsimba. Kanina, maambon. Di ba? Kita nyo, medyo bawas tayo, di ba? Kasi pagka ganitong panahon, parang ang hirap bumangon eh. Tama ba? Kanina nga, na-late kami ng gising, 6:30 na. Ako pala. Dinamay ko pa sila. Pero nag-alarm yung alarm clock ko, 6. Nagising na ako. Sabi ko, Lord, 30 minutes. Nung pagkakita ko 6:30, parang yung kaluluwa ko tumalon eh. Na late na. So, ang problema sa atin, mga Kristiyano, no? Ito yung pinaka-main problem talaga. Consistency. And stability. Do you really want to win every day? Do you want to win your faith every day? Today, we need to bear it to win it. Yan, di ba? Parang minute to win it lang, sabi ni Reg eh. Bear it. Sabi mo sa katabi mo, bear it to win it. Yan. Dalhin mo. Di ba? Mamunga ka. Mamunga ka. Mamunga ka para magbago ka. Diba? Para maipanalo mo yung pananampalataya mo sa Panginoon. Kanina, ang ganda ng presentation nila Ralph, diba? Si Ralph nga pala si Jesus. Yan. Actually, wala na po si Bronson eh. Si Ralph na po siya. That's his real name. Kung si Peter, diba, pinangalan ng, diba, ano ba ang pangalan niya dati? Salmon. Salmon, gutom ka. Di ba? Simon. Ang pangalan dati, ginawang Peter. Kasi anong sabi? In this rock, on this rock, I will build my church. Ang nangyari, on this rock, I will build my funeral. Ba't ganun? Saint Peter. Hallelujah kayo. Sige. Praise the Lord. Bear it to win it. Sino gusto manalo sa buhay? Ngayon, mga kapatid, one key for you to bear it and win your faith is to remain in Jesus. John chapter 15 verse 4, anong sabi? Remain in me as I also remain in you. Meron siyang two-way relationship eh. Tama? Hindi niya sinabing remain in me lang. Hindi niya sinabing remain in me lang ha. It's a relational thing. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. Diba? Pwede bang magmalaki ang isang sanga? Sanga nga yan eh. Tama? Sanga yan. So, pag ano napapansin nyo, pagka sa puno, pumigtal ka ng isang sanga, iniwan mo sa isang lugar, ano mangyari? Matutuyot. So, hindi siya makakapag-bear ng fruit. It must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. So, we need to be consistently grasp or attached in Jesus. Tama ba? We need to be attached to Him
all of our lives. Ano sabi kanina? And forever and ever I give my praises to you. Diba? Forever and ever. Kanina, inumpisahan namin, no? Doon sa Monday Morning Faith, inumpisahan natin 1 buwan ka magpupuri sa Panginoon. Nabilang nyo ba kung ilang linggo yung binanggit ni Ding kanina? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 1 buwan yun, mga kapatid. 4 na linggo, binuo namin yun para maging habit na. Tama? Kasi 21 days mo gawin ng isang bagay, it will be your lifestyle. Diba? Based on scientific and psychological studies. Naintindihan po natin? So we need to be attached and to be connected with Jesus 24/7. Amen po ba? Now, number 1, mga kapatid, what we need to understand and what we need to learn, di ba? Last Wednesday, we talk about, sino pong nakakaalala? It is yet to come. Naalala niyo po ba yun? Mukhang hindi. Sige, iyan na natin. Daanan lang natin sandali bago tayo mag-proceed sa number 1, mga kapatid, no? Yung first na pinag-usapan natin dito, we need to be a fruit-bearing Christian, no? Dinaanan lang natin 'yan, no? Galatians chapter 5 verse 22. Sunod, if a Christian is a fruit-bearing Christian, definitely you can bear it. Tama, mali? And yung pangatlo, what the tree is, so it is fruit. So kung ano ang puno, siya rin ang bunga. No, marami tayong iniisip, marami tayong mga pinapanalangin, marami tayong inaantay, but take heart, it is yet to come. Amen. Darating yan. No, yung pagbubunga mo bilang isang Kristiyano, magbubunga din yan. Basta nasa tamang vine ka lang. Naintindihan po natin? Alright. So number 1, mga kapatid, applying standards. So yung mo sa katabi mo, applying standards. Yan. So kung kailangan nating manatili sa Panginoon for us to bear it and win it, we need to apply these standards. No? Matthew chapter 7 verse 16 to 20, by their fruit, you will recognize them. Do people pick grapes from thorn bushes? No, nakakita ka na ba nun? Hindi di ba? Or figs from thistles. Likewise, every good tree bears good fruit. But a bad tree bears bad fruit. A good tree cannot bear bad fruit, and a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown in the fire. Thus, by their fruit, you will recognize them. So, madali pong makita o madaling malaman kung ano yung puno. Tama ba? Meron na ba kayong narinig na kwento patungkol sa puno, tapos may dalawang magkumpare, nagtatalo kung anong bunga yon? Sino po nakarinig na nun? Merong dalawang magkaibigan lasing, no? Nagtatalo sila kung ano ang bunga na nandun. Di ba? Narinig nyo na ba yon? Hindi pa? Ako rin, so wag na nating pag-usapan. Hindi ko rin alam yun eh. Pero, now, Jesus explains the examination process. No, in-explain ni Jesus dito, paano ba natin ma-examine? Paano natin maintindihan? Paano natin malalaman? Di ba? Kahit sa sarili mo, paano mo malalaman kung talagang ang puno mo or ang vine mo ay si Jesus? Amen po ba?
Ano yung pinakita ni Jesus kanina kay Peter? 'Di ba kanina muntik lang tumulo yung luha ko, tinignan ko lang talaga yung yung sabi ko, hindi. Ayoko maiyak. Ayoko muna maiyak. Kanina, umiyak na ako sa Monday Morning Faith eh. Di ba? Kasi grabe. Ano yung pinakita ni Jesus kay Peter kanina? Nakita niyo ba kung gaano niya binigyan ng exclusivity si Peter? Di ba? Sabihin mo sa mga disipulo at kay Peter. Hindi niya pinakalimutan yung pangalan ni Peter. But, hindi naman ibig sabihin, yung mga disipulo, yung ibang disipulo, less na. Naintindihan natin? It's just that the approach of the Lord is very personal. Naintindihan natin? At ang na-record sa Bible noong mga oras na yon ay yung conversation ni Peter at saka ni Jesus. Hello? Naranasan nyo na ba nakausapin kayo ng Panginoon personally at merong exclusivity? Hallelujah. In-explain ni Jesus kanina that all living things, bears fruit. Some bad, some good. Pero anong ginagawa sa bad? Tinatapon. Kasi yung walang pakinabang, ganun talaga. Amen po ba? Hello? So again, paano natin malalaman? How can we know? By their fruits. Diba? By their fruits. Hallelujah. Ang point ni Jesus dito, mga kapatid, only good fruit will prosper. Amen. Ano yung sabi niya kanina? Di ba, kung babasahin natin, a bad tree cannot bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Di ba? Nakita natin may consequence pagka hindi nagbe-bear ng good fruit yung isang puno. Amen. Ngayon ang tanong, sino po ngayon dito sa atin ang gusto magdala ng mabuting bunga? Parang mahina. Sino po dito gusto magbunga ng maganda? Some plants, eto na. Some plants can look good externally but have horrible fruit. Do you believe that? Maaring maganda nga yung itsura mo, 'di ba? You dress to impress. You dress nice. 'Di ba? You talk good. 'Di ba? Pero yung bunga mo hindi maganda. 'Di ba? Bigyan ko kayo ng isang tip. Gulatin mo. Gulatin mo. Try mong gulatin yung katabi mo. Mamaya. Para malaman mo kung anong bunga. Pero wag mo i-condemn. No? Pag nakita mo kung anong bunga, ay grabe ka, bad tree ka, bad fruit. You will be thrown into the fire. Nandito tayo mga kapatid para magpalakasan. Amen? So yung mga maririnig natin ngayon, pagkalimbawa medyo nandun ka pa sa bad fruit, we can convert it to good fruit. Hello? Real fruit for Christian is love. No? So sabi kanina, we will know them by their fruit. But what if may makita kang bagong Kristiyano lang, pero marunong agad umibig? Alam nyo, mga kapatid, future is very predictable. No? I mean, your success is very predictable. Is so predictable. Your failure is also predictable. Ngayon pa lang I can say that you're not bearing fruit. I will not call names. But
please, makinig po tayong mabuti. Kasi yung kanta natin kanina, yun na yun eh. Di ba? Nakikita ko din habang nag-worship tayo kanina, merong mga hindi nakakaintindi ng Monday morning faith. Yung iba namimiloso po siguro, Sunday morning rain is fallen. Seryosohin natin ang Panginoon, mga kapatid. Kasi kung di natin seryosohin ng Panginoon, sa tingin niyo ba seryosohin ka rin niya? Aray ko. Diba? Mamaya, malalaman natin kung ano yung sinasabi ko. Kung bakit ako ganito ngayon. Kasi this is very crucial. It is important to not only take notice of the tree and what it looks like, mga kapatid, but what kind of fruit it's produce. Kailangan alam natin yung pinoproduce. Kailangan alam din natin kung ano yung bunga. Diba? Hindi yung makita mo yung puno, kalamansi yan. Parang minsan kami ng asawa ko, pag naglalakad kami sa village namin, tumitingin kami ng kalamansi or kalamansi ba yan? Mukhang kalamansi eh. Hindi, bayabas yan. Hindi, kalamansi yan. So hindi sapat na makita mo lang kung ano itsura ng puno, kailangan alam mo din yung bunga. 'Di ba? Ang tanong, may isang puno, ano ang bunga? Ano? Mais. Paano niya nalaman? May isang puno eh. At least nakikinig kayo, 'di ba? Halimbawa mga kapatid, alam niyo ba yung counterfeited tree? Ha? Hindi nyo alam yun? Yung dinugtong lang? Diba? Counterfeit yun eh. Or, paano ba? Kasi meron talagang counterfeit, yung parang cloning. Okay. Sige. merong binibenta si tin na halaman. No? Lumalaki ba yon? Hindi eh. Bakit? Bonsai lang siya. No? Pag nakita nyo sa picture yung bonsai po, mukhang puno, tama? Mukhang puno ng mangga. Minsan may mga ganun eh. Mukhang puno ng kaimito. But it doesn't necessarily mean na may bunga. Tama? So hindi porket nakita mo, magaling magsalita, ang galing manamit. 'Di ba? Hindi makabasag pinggan pagkausap mo. Yes po. Opo. Pero subukan mong bulabugin yung tubig. Malalaman mo kung anong bunga. Tama po ba, mali? Jesus' final words doon sa binasa natin kaninang verse, sabi, thus, by their fruit, you will recognize them. Both good prophets and the bads, malalaman mo. Both good people and bad people, malalaman natin. That is the final word of Jesus doon sa sinabi niya sa phrase na yon. Amen? Now, too much for that, no? Alam naman na nating lahat, no? Ina-elaborate ko lang mabuti. Alam naman na natin lahat that you will know people or you will know the tree by their fruit. Now, mga kapatid, there is a crucial connection. No? Kailangan natin malaman kung ano to. 'Di ba kaya nga kanina medyo may pinitik ako, 'di ba? Because it is very crucial. This is very crucial. Matthew chapter 7 verse 21, no? To 23. Basahin natin. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter what? The kingdom of heaven. Hindi daw lahat. Ang tanong, lahat po ba tayo after this day o kahit na mamaya nababanggit natin yung Lord, thank you Lord, Lord please ganito. Hello. Lahat po ba tayo bumabanggit ng Lord?
Pero sabi, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Malinaw? Malinaw po ba? Hindi po ako nagsabi niyan. Kaya merong crucial connection. Di ba? Ano yung approved lang? Ano yung approved na sacrifice? Di ba? Yung sa 21 to 22 sabi, many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Diba? Meron siyang sacrifice na sinabi. Tama? Meron siyang in-offer. Hello, tama ba? Nakukuha natin? But not everyone that claims that they are Christians, no, is actually one. Diba? Hindi lahat ng Kristiyano, minsan nga yung mga, meron nga, bishop pa. Pero meron siyang mga sariling contractors, di ba? Ano ba yan? So I check on my contractors, nakita ko wala sila sa list ng president. So, medyo nahuli tuloy sa sariling bibig. Naintindihan natin mga kapatid? So hindi lahat ng nakita mo, nag-drive out ng demons, nag-prophesy, nagpagaling, di ba? I approve yung sacrifice. Amen? Maaaring yung kausap mo, alam yung lingwahe ng mga Christians. God loves you. Di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an eternal life. Di ba? Wow, Christian. Di ba? Makikita mo sa kotse, maraming stickers. Tama? Nakakita na ba kayo niyan? With God, nothing is impossible. Sikat na sikat yung sticker na yan eh. Di ba? Pati yung ichthus. Alam niyo ba yan? Yung fish. Di ba? Pag nakita kayo ng ganun, ay Christian to. Tama, mali. Tapos nakita mo, may statement shirt. I love Jesus. Di ba? Jesus want you to be. Alam niyo yun? Want you to be. Daming statement shirts. Ang dami mong nakikita na sign that he is a Christian or she is a Christian. Di ba? Maaring alam niya yung lingwahe ng pagiging Kristiyano pero hindi nangangahulugan na siyang tunay. Amen po ba? Kung mapapansin nyo, hindi contradict si Jesus or hindi walang conflict yung sinabi ni Jesus, no? Many will say to me on that day, Lord, 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 did we not prophesy? Di ba? Nagpagaling kami na may sakit, nag-drive out kami ng demons, nag-preach kami and all. Amen po ba? Anyway, prophesy means preaching eh, no? Okay? Naintindihan po ba natin? Tingnan natin yung 23. You will see there that there will be an adverse sentence. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you evildoers. Ang sakit, no? Aray ko talaga. Di ba? Kaya it is very important that you bear to win. Sabi mo sa katabi mo, bear to win. Alam mo, mahalaga din talaga yung meron kang armor bearer eh. Tama? Alam niyo po ba yung armor bearer? Kilala niyo ba si Paul and Silas? Di ba? Sino si Silas sa buhay ni Paul? Di ba? Meron siyang bearer. Tama? Meron ka dapat accountability partner. Tama ba? Para ma-check nyo yung isa't isa, mali na yung ginagawa mo, tol. Mali na yung ginagawa mo, sis. Di ba? Hello? Nakikinig po ba kayo? Sobrang no?
nung sinabi niya, He will speak to them plainly. That's very cold. Tama? Yung parang wala man lang walang halong yung hindi kanya talaga kilala. How do you speak with strangers? Walang feelings no? Parang ganun Na-imagine nyo ba yun? Na-imagine nyo ba na nagsayang na kayo ng 3, 4, 5, 6, 7 years dito sa church, pero sasabihin sa inyo ng Panginoon at the end of the day, I never knew you. Away from me, you evildoers. Sabi nga kung gagawin mo na lang din naman, gawin mo na ng tama. So kung mananampalataya ka na lang din naman sa Panginoon, totohanin mo na. Sabi mo sa katabi mo, totohanin na natin. Sa kabila, sabi mo, totohanin na natin! Di ba? Ang saklap kung nasa pader no? Mga kapatid, it is not enough to have just a ministry. Tandaan po natin to. Maaring iba sa atin ang thinking nila, ang perception nila sa buhay, pag sumali ako ng ministry, I will be extraordinary. Medyo magbo-boost yung spiritual maturity ko. Yes, nakakatulong talaga ang ministry sa spiritual maturity. But if you will not commit yourself to that ministry, iba po yung commitment at saka sasali-sali lang, mga kapatid, ha? Maaring sinabi mo, you are committed to your ministry, pero sali-sali ka lang. Pagka available ka, tsaka ka lang pupunta. Hello? Sakit aray ko! Sa trabaho, mga kapatid, pag meron kaming commitment, kailangan namin gawin yon. Dahil kung hindi, sigurado, sinabon ka na, binanlawan ka pa. Hello? So, this is very crucial. Amen. When you say you are committed, alam niyo mga kapatid, please, hurt me by the truth but don't comfort me with lies. Does anybody here wants to be comforted today? Ay, amen. Hallelujah. Amen. Okay lang naman. Pero sino ditong gustong lumago spiritually? If are you willing to be hurt by the truth, lalago kayo. Di ba? Last time, meron ako itinuro, yung struggles at saka yung pain, yung failure, it is good for our lives. Bakit? Kasi dahil doon, nagkakaroon ka ng maturity. Amen? May nakausap ako kagabi. Nasa meeting kasi ako, kausap ko yung regional director namin. Nakasama, DPWH. So, sabi niya, lahat ng tinuturo ko sa inyo, it's very, lahat ng tinuturo ko sa inyo, proven na yan. Kasi na-experience ko. Ako kasi yung tao na, pagka nagkakaroon ng problema, iniisip ko yan, minuto, anong pwede kong gawin? Ano yung pwede kong gawin na way? Anong remedy? Di ba? Anong pwedeng gawing bago para ma-solve yung problema? Ganun siya mag-isip, very systematic, mga kapatid. Naintindihan natin? Ibig sabihin, ang tao, pag nagkakaroon ng problema, pag nasasaktan, natututo. Tama ba? So pagka nare-rebuke tayo, sabi, use the Word of God. Use this Bible. What? For what? For rebuking? Correcting? Ano pa? Teaching? Ano pa? What? Training in righteousness. So ngayon, ginagamit natin yung Bible for us to learn. Amen po ba? So, kanina, di ba, malinaw, hindi porket nasa ministry ka, good ka na. Maaari pang mag-turn yung table. Hello? Hindi lahat, no? Nakakita na ba kayo ng minister or mga singer, lalo na mga worship leader? Nakita nyo nung time pa nung historical church natin? Na hanggang ngayon, nagsaserve pa rin? O sige, kahit na nung start pa lang nung LCC, hindi naman na ito yung sets of singers Tama ba mali? Ibig sabihin, hindi porket sumampa ka dito, good ka na. Because you really need a genuine commitment
to the Lord and not to your leaders. Tandaan natin ito mga kapatid. If you commit yourself to a man, maaari pa mag-fail. But if you commit yourself to the Lord, it will last. Pero anong sabi niya? Di ba? If you work for a man, sabi nung sa ano ba yun? Yung loyalty pledge. If you work for a man, work for him in heaven's name. Tama? To cut the long story short, you will never know. You will, ano ba yun? You will be blown away. Probably, you will never know why. Amen? Hallelujah. Naintindihan po ba? So, nakuha natin yung crucial connection. Crucial to mga kapatid. Yung connection natin sa Panginoon, it's very crucial. We have only thin line difference, no, between your connection and not. Kaya nga it's very crucial eh. Parang ang hirap mo ma-distinguish kung talagang nakakonect ka ba sa Panginoon. Pero paano mo malalaman? Ano yung number 1? Applying standards. Diba? Under that, paano mo malalaman? By their fruit. Naintindihan natin? So, kailangan nating mamunga. This is the standard na binibigay sa atin ng Panginoon. We need to bear fruit. Hallelujah. Last, mga kapatid, we should know the clear call. Sabi mo sa katabi mo, kailangan alam mo ang malinaw na panawagan ng Diyos. Yan. Clear call. Galatians chapter 5 verse 22, di ba? Mga kapatid, in-expound ko lang po ng mabuti yung pinag-aralan natin nung Wednesday. Galatians chapter 5 verse 22. Kanina, merong adverse sentence, no? May mga sacrifices na hindi aprobado. Tama mali? Doon sa pinag-usapan natin sa number 2. 'Di ba? Nakita natin doon that the connection with Jesus or the connection with the Lord is very crucial. Kahit na nag-sacrifice ka na, nag-offer ka na sa Kanya, nag-preach ka na, 'di ba? Lahat na ginawa mo, pero hindi pa rin siya accepted, hindi pa rin siya approved. Now, this clear call, malilinaw or makikita natin mabuti. Very sell out na tong verse na to eh. 'Di ba? Makikita natin mabuti kung ano yung approved, no? Yung approved substance para sa Panginoon. 'Di ba? But the fruit of the Spirit is, pwede ba sabay-sabay nating basahin? Love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things there is no law. Yan. Nabasa nating lahat, malinaw sa ating lahat, itong passage na ito. This is the only approved substance, no, for the Lord. At ito lang yung approved sacrifice na pwede nating ibigay sa Panginoon. Ginawa mo ng lahat, sabi, no, but if there is no love, baliwala. Tama? The only approved fruit, no, na dapat nanggagaling sa atin, na lumalabas sa atin is from the Holy Spirit. Yeah, the fruit of the Spirit is that. Diba, in-explain ko nung Wednesday that if you purchase a car, parang ganito yun eh. Pag bumili ka ng kotse, hindi pwedeng side mirror muna mauna, hindi pwedeng gulong muna, kasi hindi mo masasabing kotse yun. Tama ba mali? Pag nakakita ka ng side mirror, pwede mo ba sabihin, oy, kotse oh. Pero parte ng kotse yun, tama? Pag nakakita ka ng gulong, ano sasabihin mo? Ganda ng kotse niya oh. Pwede ba yun? Pag nakakita ka ng upuan, di ba? Hindi pwedeng isa lang. Pag bumili ka ng kotse, buo yan. Kaya pag nakita mo yung kotse, buo, ano sasabihin mo? Ang ganda nung
Maserati nyo, pambihira. Tama, mali? Na-appreciate mo yung isang bagay pag buo na. So ang Panginoon, hindi niya na-appreciate yung goodness mo lang. Tama? So pag tinignan ng Panginoon yung substance ng spirit na meron ka, it should be this. Kailangan merong love, may joy, may peace. Lahat yan. Para makita niya, buo. Okay, this is the fruit of my spirit. Amen po ba? Kasi, yun na yun eh. Kahit sa cellphone, pag yung lens lang nakita mo, pwede mo ba sabihin, iPhone to Di ba? Kahit nga yung case lang, nakahulman na yung phone eh. Nakahulman na Case lang makita mo, pwede mo ba sabihin, iPhone 13 to Ano sabihin mo, case lang ng iPhone 13 yan. Tama? Ibig sabihin, pag nakita ng Panginoon na meron ka, joy lang, masiyahin ka di ba? Di ba? Hindi ibig sabihin na meron ka ng fruit of the Spirit. Hindi ibig sabihin may love ka. Masiyahin ka, natapakan yung paa mo, nagmura ka na. Joy. Tama ba? Mahaba pasensya mo. Nakita ng Panginoon, haba ng pasensya nito Diba? Pero kahit na mahaba pasensya niya, habang nag-aantay siya, kung ano-anong ginagawa niya. Tama? Diba dapat, while we are waiting, we worship. Sabi, ang makapagtiis hanggang huli, siya lang ang maliligtas. Kaya nga kasama sa fruit of the spirits, kaya nga kasama sa fruit of the Spirit yung patience yan di ba? Yung forbearance. Kasama sa fruit of the Spirit yung forbearance, yung patience. Kasi sa buhay natin, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, maraming pagsubok, maraming temptation. Maraming nakakainis na kaganapan. Tama ba? Manood ka lang sa mag-surf ka lang o mag-scroll ka lang sa phone mo, ang daming nakakainis na kaganapan sa mundo. Sobrang sama na ng tao. Di ba? We should have this activities of the Spirit, mga kapatid. The fruit of the Spirit, the characteristic listed here are those of love. Kasi 'di ba sabi nga sa Corinthians, 2 Corinthians 13:13, but these three things remain. Ano 'yun? Faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Bakit? If you have love, hope is very easy. Faith is easy. Tama? Joy is love's strength. Hello? Sabi mo sa katabi mo, kailangan palang magkasama si Joy tsaka si Love. Joy is love's strength. Peace, mga kapatid, is love's security. Peace is love's security. Sabi mo sa katabi mo, peace is love's security. Patience is love's stability. Hallelujah. Purihin ng Panginoon sa gumawa ng PowerPoint na to. Hindi ni lahat. Very good. At least pa isa-isa, di ba? May suspense. Ganyan gusto ko Kindness is love's conduct. Di ba? Nakita niyo mga kapatid, bakit inuna niya si love? Kasi if you break down and pag sinerge mo yung love, lahat ng character, yun na yun. Kindness is love's conduct. Walang taong nagmamahal na hindi mabait sa minamahal niya. Tama po ba? Pag harsh ka at pag rude ka sa taong kausap mo, ibig sabihin, you don't love them. Kasi if you love the person in front of you, kind ka Tama? Kaya nga mahalata, pag mahal mo yung tao, di ba? Bakit ang bait-bait mo dyan? Tama ba? Siguro love mo yan. Tama, mali?
Di ba? Kaya ka nga nai-issue dahil sa kabutihan mo sa tao. Di ba? Hindi porket mabait ka sa tao, crush mo na. Pwede namang love mo lang siya in the love of God. Di ba? Kindness is love's conduct. That's the reality, mga kapatid. Goodness is love's character. Di ba? Ang buti-buti mo sa Kanya. Bakit? Kasi mahal mo siya. That's the character of love. Faithfulness is love's commitment. If you are faithful to God because you love Him. Tama? Hindi mo na kailangan ng salita na hindi na natin kailangan magpare-commitment, guys. Para sa mga ministries, you don't need a recommitment. Just ask them, do you love God? Parang si Jesus nung tinanong niya si Peter, yun na yun eh. Nagpapakommit na siya. Tama ba, mali? Tanong mo na lang, yung mga leaders dito, tanong nyo na lang sa members nyo. Mahal mo pa ba, Panginoon? Mahihiya na yun eh. Malulusaw na yun. Pag sinabi niyang mahal niya pa, yun na yun. Tapos na usapan. Tama ba, mali? Gentleness is love's humility. Di ba? Pagka umaapoy na yung taong kausap mo na mahal mo, you will be the water to tame them. Hello? Tama ba, mali? Hindi yung paggalit na yung kausap mo, sasabayan mo. Tama, mali? Hallelujah. Kaya nga, hindi pwede magsama ang fire and fire. Sunog buong kapitbahay nyo. Pati kapitbahay nyo, maririnig yung batuhan nyo ng kawali. Di ba? Sunog lahat eh. Pero pag fire and water, nagsama, hindi pwedeng patayin nung fire yung water. Laging water yung papatay sa fire. Tama? Pero hindi naman literal na papatayin yung asawa nyo, ha? Ibig sabihin, mga kapatid, just be gentle because of love. Amen? Because that's humility. Self-control, eto na mga kapatid. Self-control is love's what? Victory. Woo! We need to bear this to win it. Hallelujah! Praise God. Talagang papasigaw ka na lang eh. Bakit? Because if the Spirit works, you will win in life. Sabi mo sa katabi mo, bear this to win it. Hallelujah. When the Holy Spirit resides in our lives, mga kapatid, there will be a growing evidence. No? A growing evidence of fruit in your life. Amen po ba? Wala pong batas na kailangan para sa love, para sa pag-ibig. Tandaan po natin ito, mga kapatid. Hallelujah. Remember, in conclusion, our lives are to be evaluated by the fruit. By the fruit we display. We are to be evaluated, or we are to evaluate others by the fruit they display. The bottom line to Christianity is that we are to bear fruit. Ang tanong, are you bearing it? Tanong mo katabi mo, are you bearing this? Diba? Hallelujah. May natutunan po ba bawat isa? Praise the Lord. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin? Praise God. Ama namin Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagpapaalala sa bawat isa about bearing the fruit of the Spirit. We really need it. We really need the genuine love to be manifested sa buhay ng bawat isa. Today, Lord, I declare the victory in the lives of every individuals here in this room. In the name of Jesus. And everybody say, Amen. Amen.